Ano na naman ba kasi ang pinaggagawa mong bata ka? Lagi ka na lang nadidisgrasya. Mag-iingat ka nga. Ako ang ninenervyos sa mga napapasukan mong disgrasya eh. Tumango lang si Laika nang ibigay sa kanya ng tiyahin ang pang-cold compress. Inilapat niya iyon sa kanyang noo na napansin niya na namamaga na pala, kaya impit siyang napasinghap. Pero inagaw ni Enrique ang cold compress. Kasasabi lang ng tita mo na mag-ingat ka. Hinawi nito ang kanyang buhok sa noo niya, saka marahang inilapat doon ang cold compress. Ang tigas talaga ng ulo mo. Kung matigas yan, hindi sana yan tinibla ng ibinato mong mangga. Ikaw naman, bakit mo ang ipinansalo mo? Loka-loka na yata siya, dahil kahit ang napakababaw na sinabi nitong iyon ay naging masaya sa kanyang pandinig. Para kang sira, anito nakariringgan din ng amusement ang boses. Nabukulan ka na nga, natatawa ka pa. Masaya eh, try mo. Ang alin, ang mabukulan. Pagtatawanan na lang kita, mukhang mas masaya yun. Mapaglaro niyang pinisil ang ilong nito, bago marahang ibinalik ang cold compress sa kanyang noo. Masakit pa, with a bloated feelings for him, she smiled as she shook her head. Wala na talaga siyang kawala sa damdamin niya rito. At hindi pa siya naging ganito kasaya sa buong buhay niya. Pero hindi rin niya naiwasang mangamba. Paano kung bigla na lang magbalik ang mga alaala nito? Makikilala pa kaya siya nito? Ganoon pa rin ba ang magiging trato nito sa kanya? Noong bago mangyari ang aksidente, napakalamig ng pakikitungo nito sa kanya. Babalik ba sa dati ang pakikitungo nito sa kanya? Would he still recognize her? Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na muna yung kabaliwan mo. Saka ka na magpakahumaling sa kanya kapag bumalik na siya sa dating siya. Para din naman sa'yo yun. Pinagmasdan niya si Enrique habang patuloy siyang masuyong inaasikaso nito. Paano nga kung mangyari ang lahat ng iniisip niyang iyon? Paano kung sa pagbabalik ng alaala nito, makalimutan naman nito ang lahat ng pinagsamahan nila? Ano na ang mangyayari sa puso niya? Sa pagmamahal niya rito? Itatapon na lang ba niya iyon na parang walang nangyari? Pero ganoon nga lang ba kadali ang lahat? Napansin yata nito ang ginagawa niyang pagtitig dito, kaya binalingan siya nito. Bakit? Nagpiesta na naman ang puso niya. Hindi ganoon kadaling basta na lang kalimutan ang nararamdaman niya. Hindi siya robot na may on and off switch sa kanyang puso. Kaya ano na ngayon ang gagawin niya? Laika. Gusto mo ng kape? Bakit kape? Nagkibit balikat ito. Iyon ang naisip kong itanong. Pinagmasdan ng maigi ito. Parang may kung ano sa sinabi nitong iyon. Hanggang sa tuluyang mag-sink in sa isip niya ang ibig sabihin nito. Bigla na lang siyang natawa. Oh, Enrique, what? Tila naiinsulto pa ang tono ng boses nito. What did I say? Lalo lang lumakas ang tawa niya. Pero wala na rin naman siyang narinig na ano paman mula rito. Bagkus ay pinagmasdan na lang din siya nito, hanggang sa mapansin niyang unti-unti na rin na napapangiti ito. Siya naman ay unti-unting natahimik, habang patuloy na pinagmamasdan ang gwapong mukha nito. Iyon ang unang beses na nakita niya itong ngumiti. Ilang araw na niya itong kasama, at nasanay na siyang hindi itong ngumingiti o tumatawa, pero alam naman niyang masaya ito. Ngunit ang makitang siya ay talagang ngumiti ay naging mas maamo ang kanyang mga features na nakadagdag sa alindog na kanyang nailabas na. Damang-dama niya ang pagwawala ng kanyang puso, habang patuloy itong pinagmamasdan. Hindi na talaga siya nagsawa sa nararamdaman niya para dito. At mukhang lalo pang ang tumitindi iyon. Darating pa kaya ang araw na matatapos ang pagkahumaling niyang iyon dito? He finally turned to her again. Oh, that face. Nanatili lang na nakatitig din ito sa kanya. Hindi niya alam pero parang nababasa niya sa mga mata nito ang paghanga sa kanya. Napalunok siya. Totoo nga ba itong nakikita niya sa mga mata nito o halusinasyon lang niya ang lahat? Paano nga naman kasi ito magkakagusto sa kanya, hindi naman siya maganda? Anong hindi maganda? Pangungontra agad ng isip niya. Maganda ako. Kaya hindi na siya magtataka kung magkagusto man ito sa kanya. Nawala na naman siya sa kanyang iniisip nang umangat ang kamay nito, at masuyong hinaplos ang namamagang noo niya. Pagkatapos ay marahan niyang hinipan ang pasa niya. Daig pa niya ang nahipan ng malakas na hangin na nakatangay na yata sa kanyang katinuan. Para kasing nawala na ang anumang pag-aalinlangan niya sa kung anumang nararamdaman niya para dito. Pinawi lang niya ang kanyang mga pagdududa, para malaya niyang tamasahin ang kahanga-hangang damdamin na mayroon siya para sa kanya. Minahal niya siya, mayroon man o wala ang kanyang mga alaala. At pagkatapos ay muli itong lumingon sa kanya, ngayon ay may ngiting iyon na para lamang sa kanyang mga mata. Kahit kailan, hindi pumasok sa isip niyang magkakaroon sila ng ganoong pagkakataon ni Enrique. Kung saan lantaran din itong ipaparamdam sa kanya na may nararamdaman ito sa kanya. Hindi man iyon kasing espesyal ng damdamin niya para dito, malakas ang kutob niya na ng mga sandaling iyon ay nasa kanya lang ang atensyon nito. Does it still hurt? He asked in the most gentle voice that almost made her heart melt.
Alin? Ito. Dinampyan siya nito ng masuyong halik sa kanyang noo. Well, napakurap-kurap siya. He kissed her. Medyo. Hinalikan uli siya nito sa kanyang noo. How about now? Ouch! Pagdadrama niya, masakit pa. Nakita niyang lumapad ang pagkakangiti nito. Mukhang buking na nitong nagdadrama na lang siya. Still he gave her another kiss. Ikukuha lang kita ng kape. I don't want. Pero tumayo na ito at nagtungo sa pinakakusina ng mansyon. Sinundan niya ng tingin ito habang papalayo ito. Huwag kang umalis, come back. Hoy! Saway ng tiyahin niya sa kanya. Mahipan ka ng hangin dyan. Tumawa lang siya ng balingan ito. Ay, tita, nariyan pala kayo. Sus, para namang may concern pa kayo sa akin. Ngumisi lang siya, sa kamarahang idinampi ang kanyang daliri sa noo niyang may bukol pa rin. Hindi na masyadong masakit iyon. Salamat sa miracle wonderful kiss ni Enrique. Maharlika, po, may gusto ka ba kay Senyorito Enrique? Lumingon muna siya sa direksyong tinungo ng binata bago sumagot. Opo, alam mo rin bang nawawala pa ang memorya niya? Natigilan siya, pareho lang sila ng iniisip ng kanyang tiyahin. Pareho rin sila ng pangamba. Alam ko rin yan, Tita Donna. Bumuntong hininga ito, hindi sa pinipigilan kitang mahulog ang loob mo kay Senyorito Enrique. Karapatan mo yun. Isa pa, sa mga nakikita kong pag-aasikaso niya sa iyo, at base sa mga ginawa niya para sa iyo, mahihirapan ka nga na hindi mahulog ang loob sa kanya. Kaya lang, paano kung biglang bumalik ang alaala niya? Idinampi niya ang cold compress sa kanyang noo. Sige, tita, kakalimutan ko na ito. Tutal naman bago pa lang. Baka nga kasi masaktan lang ako, kapag tuluyang nahulog ang loob ko sa kanya, tapos. Mahabang buntong hininga ang pinakawalan niya, dahil naninikip ang dibdib niya. She could feel something was gripping her heart as she continued to think of the possibility she and her aunt were talking about. Pero, tita, paano po ba pigilan ang puso na magmahal? Binigyan siya ng nakikisimpatsyang tingin ng kanyang tiyahin. Marahil ay alam nito kung ano ang nararamdaman niya, dahil minsan na rin itong nagmahal sa isang taong hindi dapat mahalin. I just accepted everything. And now this. Naupo sa tabi niya ang kanyang tiyahin at niyakap siya ng mahigpit. Kaya mo yan. Ayoko lang masaktan ka, Laika. Ikaw na lang ang natitirang alaala sa akin ng mga magulang mo. Alam ko, tita. Kinagat niya ang ibabang labi. Mag-iisip na lang ako ng paraan, para hindi na lumala ang nararamdaman ko para kay Enrique. Siguro, sasabunutan ko na lang siya kapag nagiging sweet na naman siya sa akin. O kaya ay papaluin ko ng kawali sa ulo. Hindi na niya naagapan pa ang pag-alpas ng impit na hikbi. I'll be fine. Kaya ko ito. Ikaw nga na kaya mo, hindi ba, tita? Hindi sumagot ang kanyang tiyahin, bagkus ay patuloy lang siyang niyakap nito ng mahigpit. Pilit na ipinadarama nito na kahit ano ang mangyari ay palagi lang itong nasa tabi niya at hindi siya pababayaan. Alam na niya yun, pero makakaya nga kaya niyang kalimutan ang nararamdaman niya para kay Enrique. Laika, maistorbo lang kita sandali. Ang isa sa mga katulong ang tumawag sa kanya. Galing ito ng kusina. Pwede mo bang sagutin itong cellphone ni Senyorito Enrique? Kahapon pa ito tunog ng tunog eh. Bakit hindi mo ibigay kay Enrique? Ayaw niya eh. Hindi raw kanya ang cellphone na ito. Hindi ko na lang pinilit kasi natakot na akong baka tuluyan na siyang magalit. Mukhang masama pa naman ang mood niya. Masama ang mood. Hindi ba't masaya namang nagtungo sa kusina ang binata? Narinig niyang tumunog na naman ang cellphone. Kinuha na niya iyon at sinagot. Hello, hello, sagot ng nasa kabilang linya. Babae iyon. This is Melissa. Who are you? Bakit ikaw ang sumasagot sa cellphone ni Enrique? Where is he? Biglang kinabahan siya. Base sa pag-aalalang nahalata niya sa boses ng babae, kilala nito ang binata. Please, I need to talk to him. Kung nakuha mo ang cellphone niya, saan mo siya huling nakita? Maayos ba ang lagay niya nang maghiwalay kayo ng landas? Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapakulong. Basta sabihin mo lang sa akin kung saan ko maaaring makita ang lalaking nagmamay-ari ng cellphone na iyan. Kung gusto mo, bibigyan pa kita ng reward basta sabihin mo lang sa akin ang kinaroroonan niya nang huli mo siyang makita. Please, the woman on the other line seemed desperate, at hindi niya maiwasang mag-isip na maaaring importante ito sa buhay ng binata. Please, I have to see him, pakiusap uli nito. I need to know if he's okay. Tuluyan ang napaiyak ito. Damang-dama niya ang matinding pag-aalala at pangungulila sa boses nito. And she had this sinking feeling about this woman, and her relationship with Enrique. Huwag kang mag-alala, miss. Ligtas si Enrique. Ligtas si Enrique. Nabuhayan ng loob ang boses nito. Nasaan siya? Saan ko siya matatagpuan? Alam mo ba? Napatingin siya sa direksyon ni Enrique nang makita niya itong lumabas na ng kusina dala ang mataas na baso ng orange juice. His eyes seemed to be smiling at her.
Naisip kong mas mainam ang orange juice para sa mga nabukulan, wika nito. Kapag hindi nagustuhan ang lasa, sabihin mo lang. Hindi na kita ipagtitimpla kahit kailan. Tumawa ang katulong. Nanatiling nakamasid naman ang kanyang tiyahin. At siya ay patuloy na pinagmamasdan ito. Was that him? Tanong ng babae sa kabilang linya. That's Enrique, right? Oh, please tell me that's him. Gusto ko siyang makausap. I'm so worried about him. Please let me talk to my fiancé. Please. Nayanig ang buong pagkatao niya nang marinig ang sinabi nito. Fiancé raw nito si Enrique. Iniabot niya kay Enrique ang cellphone. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala ng lakas at pandama. That's not mine, wika ni Enrique. Sa'yo ito. Hawak mo ito noong bago ka maaksidente. Kumunot ang noo nito. Enrique, kilala ka niya. At gusto kanyang makausap. Kinuha nito ang cellphone sa kanya. Hello. Hindi niya alam kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Hindi na rin niya hinintay na marinig pa kung ano ang magiging usapan ng mga ito nang ipasya niyang umalis ng sala. Mabigat at mainit ang pakiramdam niya. Tila kinakapos na rin siya ng hininga, kaya kailangan niyang magpahangin sa labas. Pero hindi pa man siya nakakaisang hakbang, ay hinarang na siya ni Enrique. Ibinabalik nito sa kanya ang cellphone. I don't know what she's talking about, anito. I don't know her. Nakita niyang naka-on pa rin ang cellphone, ibig sabihin ay naririnig ng nasa kabilang linya ang mga sinabi nito. Mabilis na kinuha niya ang cellphone at kinausap ang babae. Pero hindi pa man siya nakakapagsalita ay inagaw na uli yun ni Enrique sa kanya at tuluyang ini-off. Enrique, what do you think you're doing? That was your fiancé. I don't know her. Inihagis nito sa sofa ang cellphone, saka dinampot ang baso ng orange juice, at iyon ang ibinigay sa kanya. Inumin mo na yan. Pinaghirapan ko pa yang timplahin. Enrique, I don't know her. Mariing wika nito, saka tinalikuran sila. Sinundan na lang niya ng tingin ito. Huwag mo siyang pilitin, Laika, wika ng tiyahin niya. Mukhang nagulat siya sa biglaang pagdating ng tawag na iyon. Hayaan na lang muna natin siguro siya. Manay Donna, singit ng katulong. Walang maalala si Senyorito Enrique. Sinundan niya si Enrique. Naabutan niya na nakatayo ito sa labas ng front porch at nakatanaw sa malayo. Enrique, hindi siya nilingon nito. Nadagdagan ng lungkot na naramdaman niya kanina nang malamang may kasintahan na pala ito. At nakatakda ng ikasal ang mga ito. Pero hindi yun ang panahon para isipin niya ang kanyang sarili. Siguradong naguguluhan ito sa biglaang pagsulpot ng kasintahan nito. Kailangan siya nito. Kalilimutan na muna niya ang sariling damdamin para matulungan ito. Tutal naman, bago pa lang ang nararamdaman niya. Madali pa sigurong hilutin yun upang unti-unting maalis ang anumang espesyal niyang damdamin para dito. Taking a deep breath and secretly binding her heart, she walked beside him. Hindi ka dapat nagsalita ng ganoon sa fiancé mo. Wala siyang alam sa nangyari sa iyo eh. Dapat hinayaan mo ang sarili mong makilala siya. Ang sabi niya, 4 na taon daw kayong magkasintahan. Kung kinausap mo siya, baka sakaling maalala mo siya at baka yun na ang umpisa ng paggaling mo. Hindi ko siya maalala. She doesn't trigger any memories from me. Hindi mo naman kasi yata siya pinakinggan. I heard her. She could feel he had closed up himself to her. Parang ang layo-layo tuloy nito sa kanya. Naglaho na rin kasi ang lalaking kanina lang ay malambing sa kanya at nakangiti. Ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi siya natutuwa na malamang hindi nito maalaala ang kasintahan. Pero hindi rin naman siya selfish upang hindi gustuhin na maibalik ang mga alaala nito. In the first place, hindi kanya ang binata. May iba nang nagmamayari dito na mas karapat dapat makasama nito. Shucks, ang sakit naman. Sa susunod, ayokong gumawa ka ng paraan para sa akin, Laika. Hayaan mong kusang magbalik ng mga alaala ko. Hindi ko kailangan ng tulong. Kaya kong maibalik ang alaala ko. Pagkasabi niyon ay iniwan na siya nito. Napayuko na lang siya at napakagat-labi upang takpan ang kirot na nararamdaman niya sa kanyang puso. Wala pa man kasi, tila ba unti-unti nang lumalayo ito sa kanya. Well, wasn't that better? Mabuti na ngayon pa lang ay sanayin na niya ang kanyang sarili na walang Enrique na palaging nasa tabi niya, walang nag-aasikaso at walang magbubuhat sa kanya kapag ipinansalo niya ng mangga ang kanyang noo. Impit na natawa siya, subalit kasabay niyon ay pangingilad ng mga luha niya. Kung kailan naman kasi nakaramdam siya ng ganoong klaseng damdamin para sa isang lalaki sa unang pagkakataon, saka pa hindi pwede. May lumitaw na baso ng juice sa harap niya. It was from Enrique. Sinabi ko na sa yung pinaghirapan kong timplahin ito, anito. Inumin mo na, at baka hindi na ito maulit pa. Pinagmasdan lang niya ito. He reached out a hand and dried the tears on her cheeks that she didn't notice. Panipik. Pasensya na kung napagsungitan kita kanina, patuloy nito.
Nagulat lang ako sa mga narinig kong sinabi ng babaeng yun. I'm sorry. Nagparamdam na naman ang puso niya. Pilit yung nagpupumiglas na makawala sa ginawa niyang pagtatali roon upang pigilan na mahalin pa ang lalaking nasa harap niya. Laika, inipit niya ang buhok sa likod ng tenga niya. Ayokong maalala ang nakaraan ko. Gusto ko ang buhay ko ngayon. Nagulat si Laika sa narinig. Enrique, dumating dito ang isang lalaki kahapon. Tinanong ko siya kung kailan pa naging for sale ang hasyenda. Ang sabi niya, sa Amerika pa lang ay nag-uusap na kami kasama ng abogado ng pamilya ko. Bumalik lang daw ako rito para ipaalam sa mga taga-hasyenda ang tungkol sa pagbebenta ng lugar. Bumuntong hininga ito at tumingin sa malayo. Tila malalim ang iniisip nito. Why would I want to sell a place like this? When did I ever make that decision? Kung ganoon, nalaman na rin pala nito ang tungkol sa balak nitong pagbebenta ng buong hasyenda. I sent the guy packing, patuloy nito. Hinding-hindi ko ipagbibili ang hasyenda. Kung ano man ang maging dahilan ko noon, siguradong hindi lang naging malinaw ang isip ko. Natuwa siya sa sinabi nito. Naisip ko nga rin yan. Matagal ka na kasing hindi nakakabalik dito, kaya siguradong hindi mo palang nakikita uli ang hasyenda, kaya ka nakapagdesisyong ibenta ito. Saglit na nawalan ito ng imik. Halata na patuloy ang malalim na pag-iisip nito. Hinayaan lang niya ito. Kung ano man kasi ang maging plano nito sa buhay nito, dapat ay ito lang ang tanging magdesisyon doon. Hindi ko ibebenta ang hasyenda, deklara nito. Maganda ang pakiramdam ko sa lugar na ito nang tumuntong ako rito. Kahit wala akong maalala rito, alam kong maganda ang naging buhay ko noong nandito pa ako. Napangiti na lang siya. Sa kabila ng nararamdamang kalungkutan, masaya siya na malamang ligtas na ang buong hasyenda, pati na ang kinabukasan ng mga taga roon. Don't be too hard on yourself, Enrique. Tama nang hindi mo na itutuloy ang pagbebenta ng hasyenda. Tahimik na tumangulang ito. Nakausap ko na rin ang doktor na tumingin sa kaso ko. Ang sabi niya, nagkaroon ako ng head trauma. Iyon ang dahilan kung bakit wala akong maalala. Pero wala raw akong dapat ipag-alala. Hindi raw malala ang ganitong kaso. Eventually, unti-unti nang magbabalik ang alaala ko. I'm glad, masaya siya para dito. Pero dahil nagmamahal siya, natural lang na may maliit pa ring bahagi niya ang lihim na humihiling na sana ay manatili na lang silang ganito. Kung saan tila siya lang ang nakikita nitong babae sa buhay nito. I'm not, maya-maya ay sabi nito. Natural lang na magulat siya. Enrique, bakit? Ibinaling nito ang atensyon sa malawak at magandang kapaligiran sa harap nila. Narinig kong nagkukwentuhan ng mga katulong noong nakaraang araw. Ang sabi nila, hindi raw ako nakarating sa libing ng papa ko. Gusto kong magalit at sabihan na lang hindi totoo iyon. Sinong anak ang makakatikis sa kanyang magulang na hindi makita kahit sa mga huling sandali nito sa lupa? Kaya tinanong ko si Aling Donna. She said what I heard was true. Ni minsan, sa buong pagkakataon na nakaburol ang papa ko, hindi ako nagpakita. Yumuko ito, marahil ay upang itago ang matinding emosyong nararamdaman nito. She reached out a hand to comfort him, but decided against it eventually. Baka kasi hindi nito magustuhan ang gagawin niya. Kaya nanatili na lang siya sa tabi nito, iyon na lang ang tangi niyang magagawa upang maipadama rito na hindi ito nag-iisa, kahit wala na ang mga magulang nito. Hindi ko man lang nagawang makapagpaalam ng maayos sa papa ko, kahit sa huling sandali. And now I found out I have plans of selling the land of my parents had always loved. He cleared his throat before continuing. Anong klaseng anak ako? Hindi ko na iginalang ang alaala ng sarili kong mga magulang. Kaya siguro kinuha ng Diyos ang alaala ko bilang kaparusahan sa pagiging walang kwenta kong anak. I can only imagine just how much my poor parents suffered because of me. Hindi naman siguro ganun ang nangyari. I'm sure may valid reason ka kung bakit mo ginawa ang mga bagay na iyon. Valid? Ano ang valid reason doon? Anito sa mapait na tinig. I'm a selfish bastard. Pinagsisisihan siguro ng mga magulang ko na ipinanganak pa ako sa mundo. Hindi ako marunong magpahalaga sa mga tao, at bagay na dapat kong pinahahalagahan. Kaya hindi ko kinausap ang babaeng nagsasabing fiancé ko siya. Ayoko nang balikan ang mga alaala ko. Enrique. Gusto ko ang buhay ko ngayon. Masaya ako, magaan ang pakiramdam ko. Hindi mabuting tao ang dating ako. Ayokong balikan yun. I want to stay this way. Pagkatapos ay hinarap siya nito. Without those memories, I could start over again. To be a better person and a better son. I could love you, Laika. Napasinghap siya ng malakas kaya naitakip niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig. Malakas din ang tibok ng kanyang puso, indikasyon na tuluyan ng nakahulagpos sa pagkakagapos niya ang puso niyang pilit niyang pinipigilang magmahal dito. Mahal kita, Laika. I don't know when I started feeling that way towards you.
Basta ang alam ko, lagi kitang hinahanap. Gusto kong lagi kang nakikita at nakakasama. Gusto kong laging naririnig ang boses mo. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat, at tinitigan siya sa kanyang mga mata na nagbabanta ang lumuha. Akala ko noong una, ganun ang nararamdaman ko dahil kailangan lang kita, para maalala ko ang nakaraan ko. Pero habang nakakasama ko ikaw, mas nagiging malinaw sa akin ang lahat. I want to be with you because I love you. Ikaw ang laging hinahanap ng mga mata ko. Ikaw ang laging hinihintay ng puso ko tuwing umaga. Ikaw ang nagpakilala sa akin sa bagong mundo ko. Let's just stay this way, Laika. I don't want to remember my past. I don't want to be the bastard that I was. I want to start a new life with you. I just want to be with you. Nagmamakaawa ang boses nito. Napakasaya niya dahil sa mga sinabi nito. Kaya wala siyang nagawa kundi ang tahimik na umiyak sa harap nito. Ngunit nang kumilos ito upang yakapin siya, ay pinigilan niya ito. Laika, umiling siya at pilit na kinalma ang sarili upang makapagsalita ng maayos. Hindi totoo ang nararamdaman mo, Enrique. What? But hindi ito ang buhay mo. Patuloy sa pagtulo ang kanyang mga luha. Sinubukan niyang pahidin ang mga ito, ngunit tinabig nito ang kamay niya. Kapag bumalik ang mga alaala mo, makakalimutan mo ako. Makakalimutan mo ang anumang nararamdaman mo para sa akin. I won't. You will, Enrique. You know you will. Kaya mo nga sinasabi yan eh. Natatakot kang anumang sandali ay babalik na ang mga alaala mo. Masaya siyang marinig na mahal siya nito. Subalit hindi rin yun maikakaila ang katotohanang minahal siya nito, para may dahilan ito, upang iwanan nito ng tuluyan ang hindi nito magandang nakaraan. Sa pagkakataong iyon, siya na mismo ang nagpalis ng sarili niyang mga luha. Siya rin ay kailangan ng balikan ang kanyang nakaraan, kung kailan wala pang Enrique sa kanyang tabi. You have to remember everything, Enrique. No. You have to, or else you will never. If I remember who I was before, I might forget you. He turned around and brushed his hair in frustration. Bakit hindi mo maintindihan iyon? I don't want to forget you, damn it. Sa muling pagharap nito ay mahigpit siyang niyakap nito. Halos hindi na siya makahinga, pero tila baliwala lang iyon sa kanya. Damang-dama kasi niya na nararamdaman nito ang takot na mawala siya sa buhay nito, at tuluyang makalimutan. Siya man ay gustong manatiling ganito ang lahat sa pagitan nila. Pero anong kasiguruhan ang mayroon siya na kapag naalala na nito ang lahat ay mahalin pa rin siya nito? I don't want to lose you, Laika. Please. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Don't send me back. Yumakap na rin siya rito ng mahigpit. Tuluyan ang nanaigang pagmamahal niya rito. Naaksidente si Enrique. Tigil ang tili na sabi ni Melissa nang makipagkita si Laika rito. Anong aksidente? Bakit? Bakit hindi niya sinasabi sa akin? I was worried sick about him. Pinagmasdan niya ang babae. Pagkatapos ng naging pag-uusap nila ni Enrique ay lihim niyang tinawagan si Melissa upang makipagkita rito. Tinanggap niya ang damdamin niya kay Enrique, at batid niyang hindi na iyon magbabago pa. Hinayaan na rin niyang mahalin siya ni Enrique dahil hindi naman na rin makatanggi ang puso niya. Mahal talaga niya ito, kaya sa kabila ng pangambang anumang oras ay magbabalik ang alaala nito, ay itinuloy pa rin niya ang nararamdaman. Nakipagkita lang siya kay Melissa dahil karapatan nitong malaman ang lahat ng nangyari. Nagkaroon ng amnesia si Enrique dahil sa aksidente. Kaya hindi ka na rin niya nasabihan. Pasensya na. I was calling him up the whole time. Bakit walang sumasagot sa cellphone niya? Hindi siguro niya sinasagot dahil ayaw niyang makipag-usap sa mga nakalimutan niyang tao. Nahalata niyang nagulat ito. Hindi totoo yan. Hindi niya ako makakalimutan. Kung meron mang taong mananatili sa alaala niya, ako yun dahil mahal niya ako. Lumingalinga ito sa paligid. Where is he? I want to talk to him. Saan ko siya pwedeng puntahan? Kung magkakausap kami, siguradong matatandaan niya ako. Siguradong maaalala na niya ang lahat. He doesn't want to remember his past. What? He refused to remember. Tinitigan lang siya nito. Maya-maya ay impit na natawa ito. Stop kidding around. Sinong tao ang hindi gugustuhin maibalik ang mga nawalang alaala niya? Si Enrique. Hindi totoo yan. The sophisticated woman couldn't seem to contain her anger. Siguro may gusto ka sa kanya, ano? At hindi mo siya tinutulungang maibalik ang kanyang mga alaala, dahil gusto mong sayo lang siya. Well, para sabihin ko sa iyo, hindi ko hahayaan na ang isang tulad mo ang sumira sa 5 taong relasyon namin ni Enrique. Hindi mo siya makukuha sa akin. He belongs to me. Kung ganun, ano ang gagawin mo, Melissa? Paano mo siya maibabalik sa iyo, at sa nakaraan niya kung siya na mismo ang tumatanggi? Maraming magagaling na doktor sa Amerika. Dadalhin ko siya roon. Mapapagaling siya ng mga doktor doon. Tumayo na ito.
Hindi mo siya maagaw sa akin. Ako ang mahal niya, at ikaw, bahagi ka lang ng ilusyon niya. Ibabalik ko ang alaala niya. Liwan na sana siya nito nang pigilan niya ito. I'm sorry. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Si Enrique ang kailangan ko. Saan ko siya makikita? Babalik na kami sa Amerika. Dapat talaga ay hindi ko na siya hinayaang bumalik dito ng mag-isa, para lang idispatcha ang lupain ng kinamumuhian niyang ama. She turned to her. She gave her a sarcastic smile. Hindi mo alam. Oh, of course, you wouldn't know what. Because you're just a part of his temporary world. Hindi mo alam kung ano ang nararamdaman ni Enrique, kaya huwag ka nang mangarap na makukuha mo siya sa akin. Ako lang ang nakakaalam kung ano at sino talaga siya, kaya kukunin ko siya sa iyo sa ayaw at sa gusto niya. Wala kang karapatang ipagkait sa kanya ang buhay niya, dahil lang nakasama mo siya sa loob ng maikling panahon. He doesn't belong to you. Alam ko, mahinang sang-ayon niya rito. That's why I told you I'm sorry. Pakisabi rin yun sa kanya. What? Dalhin mo siya sa Amerika. Alam kong mas maaasikaso siya roon ng gusto. Inilapag niya sa harap nito ang susi ng kotse. Iniwan ko siya sa kotse sa labas. Alagaan mo siya ng gusto. At pasensya na sa gulong idinulot ko sa inyong dalawa. It was her turn to walk away. Sandali, tawag sa kanya ni Melissa, bakit biglang nagbago ang isip mo? Ngumiti lang siya, subalit damang-dama niya ang bigat ng kanyang kalooban. Sinabi mo na, hindi ba? He doesn't belong to me. At ano ako ngayon? Isang bagay, parang may kung anong pumipiga sa puso niya, nang makita niyang nakatayo pala si Enrique di kalayuan sa kanila. Nakaguhit sa gwapong mukha nito ang galit, habang nakatingin sa kanya. I don't belong to you, pagpapatuloy ni Enrique. You don't have any right to give me to anyone. Enrique, patakbong nilapitan ni Melissa ang binata at mahigpit na niyakap. Oh, Enrique, I thought I'd never see you again. I'm glad you're safe. I'm glad you're okay. I miss you so much, sweetie. Patuloy lang siyang pinagmamasdan ng binata, habang niyayakap ito ni Melissa. Nasaktan siya sa nakikita, ngunit hindi niya ipinahalata yun. Hindi niya pag-aari si Enrique. Si Melissa ang mas may karapatang mag-alaga rito. At kung sakaling wala na ang amnesia nito, siguradong ang kasintahan nito ang minamahal nito. Goodbye, Enrique. Please be happy. With one last longing look at him, she walked out of the restaurant. Makulimlim ang kalangitan noon, habang naglalakad siya sa parking lot patungo sa main road upang kumuha ng taxi na maghahatid sa kanya sa kondo niya, bumuhos na ng tuluyan ang ulan. Wala siyang payong pero hindi siya nag-abalang sumilong. Kasabay ng pagpatak ng ulan ay ang pagpatak din ng mga luha niya. Kung kailan niya tuluyang makakalimutan ang mga nangyari sa Hacienda Buena Vista, Diyos na lang siguro ang makakapagsabi. Malabo nang mawala pa sa alaala niya ang binata. Unless, magka-amnesia rin siya. It's raining. Nagulat siya nang marinig ang pamilyar na boses ni Enrique sa likuran niya. It was him all right. Yeah, sagot niya. I noticed. Humarang ito sa nilalakaran niya. Wala itong imik habang nakatayo sa harap niya at nakatingin sa kanya. Wala siyang mabasa sa ekspresyon nito dahil sa lakas ng ulan. Ipinagpapasalamat niya na malakas ang ulan dahil hindi nito nakikita ang kanyang pagluha. Mahal na mahal pa rin niya ito. Why did you do it, Laika? Tanong nito. Akala ko ba, nagkasundo na tayo? Mahal mo rin ako, hindi ba? Mahal kita kaya nga ayaw kong ipagkait sa'yo ang buhay mo, Enrique. At may nagmamayari na sa'yo. Mahal na mahal ka ni Melissa. Siya ang kasintahan at totoong mahal mo. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Ikaw ang mahal ko. At paano si Melissa? Pasigaw na tanong niya. You can't just leave her alone. You have a life with her. I don't know her. Bakit ba kasi kailangang maging ganito kakomplikado ang lahat? Bakit hindi na lang sila nagtagpo ni Enrique sa isang ordinaryong pagkakataon, at nagmahalan ng walang ibang maaaring masaktan? I'm sorry, Enrique. Hindi ko kayang makitang nasasaktan ng isang taong mas may karapatan sa'yo. Makakalimutan mo rin naman ako, kaya huwag na nating ipilit ang hindi pwede. Natigilan ito, at unti-unti niyang naramdaman ang pagluwag ng pagkakahawak nito sa kanyang mga balikat, hanggang sa tuluyan na siyang bitiwan nito. If you let me go I wouldn't be able to find my way back to you, Laika. She just cried her heart out in silence. At ang inakala niyang ulan na kakampi niya upang maitago ang kanyang pagluha ay tinrador na pala siya, nang umangat ang isang kamay ni Enrique, at idampi nito iyon sa kanyang pisngi. Ingat ka, Laika. Pagkasabi niyon ay tinalikuran na siya nito. Hinayaan na lang niyang kumawala ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ng mga sandaling iyon, habang pinagmamasdan itong unti-unting lumalayo sa kanya. It's for the best, Enrique. Nawala lang siya sa kanyang iniisip nang mapansin naging mabuhay ang paglalakad nito. Hawak nito ang ulo, bago tuluyang nalugmok sa sementadong parking lot.
Enrique. Sa ikalawang pagkakataon ay nakarating sa ospital na iyon si Laika. Doon niya isinugod si Enrique nang mawalan ito ng malay. Ligtas na ito at mahimbing nang natutulog sa kamang iyon. Hindi na umalis si Melissa sa tabi niya. Hindi naman niya nagawang lumapit dahil nahihiya siya kahit gustong-gusto na niyang haplasin ang mukha ng binata. Laika, umuwi ka na muna para magpalit ng damit, wika ng tita Donna niya. Napasugod din ito roon nang malaman ang nangyari sa amo nito. Matutuyuan ka na ng damit niyan, baka ikaw ang magkasakit. Okay lang ako, tita, sagot niya nang hindi inaalisan ng tingin si Enrique. Kapag nasiguro ko ng maayos na talaga ang kalagayan niya, saka ako uuwi. Hay nako, o heto, ibalabol mo na muna itong tuwalya sa katawan mo, at nang hindi ka gaanong lamigin. Inayos nito ang pagkakalagay niya ng tuwalya. Ikaw naman kasing bata ka, napakatigas ng ulo mo. Kapag nagkasakit ka, kukurutin kita sa singit. Ikaw ang bahala, tita. Abat sumagot pa talaga. Alam din marahil nito kung gaano siya nag-aalala sa kalagayan ni Enrique, kaya hindi na siya nito pinilit pang umuwi. Tutal naman, ilang sandali lang ay babalik na ang doktor nito, para kumpirmahin sa kanila kung ano na ang lagay ng binata. Napadiretso siya ng tayo nang bumaling sa kanya si Melissa. Magpalit ka na ng damit. Lalamigin ka kung patutuyuin mo yan sa katawan mo. Baka magkasakit ka pa. Okay lang ako, salamat. Sinilip uli niya si Enrique. He's fine. Nawalan lang siya ng malay dahil sa stress, at kinukulang lang daw lagi kasi siya ng tulog. Siya ba ang dahilan ng hindi nito pagkakatulog ng maayos? Melissa, humihingi uli ako ng paumanhin sa iyo. I'm sorry about what happened. Walang emosyon ang ekspresyon nito. Sa totoo lang, galit ako sa iyo. Nakuha mo ang puso ni Enrique sa loob lang ng napakaikling panahon. Samantalang ilang taon kaming magkasama. Ayokong ibigay siya sa iyo dahil mahal na mahal ko siya. Pero kung talagang ayaw na niyang bumalik sa akin, hindi ko na siya pipilitin. Melissa, I saw and heard everything that happened on that parking lot. And I was really hurt. Bumuntong hininga ito. Nang iwan mo kami sa loob ng restaurant, sinundan ka niya. Sinubukan ko siyang pigilan pero nakita ko sa mga mata niya na talagang wala na ako sa puso niya. May amnesia siya, Melissa. Kung hihintayin mo lang na gumaling siya ng tuluyan, babalik din sa normal ang lahat. I know. Paano kung hindi na? Ang puso, kapag natutong magmahal ay hindi nakakalimot. Kung talagang ako pa ang nasa puso ni Enrique, kahit paano dapat ay mararamdaman niya ang pagmamahal niyang yun sa akin. Umiling ito ng marahan, ni hindi niya ako makilala. Pinagmamasdan niya ang babae, at hindi niya maiwasang maramdaman ang nararamdaman nito. Pareho lang naman kasi sila nito, nagmamahal at nasasaktan dahil sa isang lalaking hindi nila mahagilap ang pagkatao. Sinabi kong hindi ko siya isusuko sa iyo, patuloy nito. Masakit pero kailangan kong tanggapin na may iba nang nagmamay-ari kay Enrique. Hindi ko siya pwedeng pilitin na ako lang ang mahalin niya, kung ikaw naman ang nasa puso niya. Marunong akong lumaban, Laika, pero marunong din akong tumanggap ng pagkatalo. Nilingon nito ang nahihimbing pa ring binata, bago siya muling binalingan. Take care of him, and love him for us. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari ay hindi na siya nakasagot pa. Inihatid na lang niya ito ng tingin, habang palabas ito ng silid. Melissa, kahit siya ay napalingon sa pinanggalingan ng boses na iyon. Si Enrique, gising na ito, pero nabitin ang kanyang tuwa, nang muling marinig ang boses nito. Melissa, tumabi siya habang mabilis na tumakbo si Melissa sa kanya, at sa mga bisig ng lalaking mahal niya. Enrique, I'm so glad you're okay. Yeah, I'm okay. Masakit lang ng kaunti ang ulo ko. Kailan ka pa dumating? Iniwan kita sa New York, ilang araw mo na kaya akong hindi tinatawagan. But it's okay, I'm just glad you're already back to normal. I love you, what's with you? Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Napadako sa kanya ang mga mata nito. Parang roller coaster na ang nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Pinaglalaroan lang ba sila ng tadhana? O siya lang ang minalas na pinagtripan? Dahil sa totoo lang, hindi na niya nagugustuhan ang biro na iyon. Wala na ang bakas ng kahit anong emosyon sa gwapong mukhang iyon ni Enrique, habang pinagmamasdan siya nito. Naluluha ang mga mata niya, pero ngumiti pa rin siya. Still, wala pa ring rekognisyon sa mga mata nito. And then it struck her. Nagbalik na ang alaala nito, kaya isa na lamang siyang ordinaryong tao sa paningin nito. Naramdaman niyang dumikit sa kanya ang tiyahin niya, upang marahil ay comfort siya. Ang sakit, daing ng puso niya. Ang sakit-sakit. I know you. Maya-maya ay sabi nito, kumalas si Melissa mula sa pagkakayakap dito, at nilingon siya. May pangamba sa mga mata nito. Kilala mo siya? Yeah, hinawakan nito sa kamay si Melissa, saka tiningala.
She's my driver. Kalbo ang lahat ng halaman at damo na nadadaanan ni Laika habang naglalakad siya sa paligid ng Hacienda Buena Vista. Ano naman kung hindi mo ako nakilala bilang babaeng mahal mo? Wala akong pakialam. Kung ayaw mo akong kilalanin, di huwag. Sinong tinakot mo? Napangiwi siya nang makahawak siya ng isang dakot na damo na dinaanan niya lang. Nasugatan siya nang wala sa oras. Ouch! Maliit lang naman ang naging sugat niya. Kaya naaasar siya dahil hindi niya mapigil ang mapaluha habang inaalis ang dugo na gumuhit sa kanyang kamay dala ng mga natamo niyang galos. Kainis talaga, bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Hindi ka kasi nag-iisip. Sinipa ng matinding kaba ang kanyang dibdib nang sa pag-angat ng kanyang tingin ay nakita niyang nakatayo di kalayuan sa kanya si Enrique. Pakiramdam niya, habang patuloy niyang pinagmamasdan ito ay lalo pang nagiging gwapo ito sa kanyang paningin. Ganun pa rin ang itsura niya, maliban na lang na nawala ang patch sa noo niya at napalitan ng band-aid. Gayunpaman, ito pa rin ang lalaking bumihag sa kanyang puso. Ang ipinagkaiba lang ngayon, wala na ang lamlam sa mga mata nito na palagi niyang nakikita kapag tinitingnan siya nito sa nakalipas na mahigit 1 linggo. Kung tingnan kasi siya nito ngayon, para bang hindi na siya kilala nito. Pati ang boses nito ay wala na rin ang paglalambing tuwing kinakausap siya dati. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang puso, lalo na kapag naaalala niya ang nangyari sa ospital. She's my driver. Iyon ang naging malamig na kasagutan ng hinayupak na ito, nang tanungin ito ni Melissa kung kilala siya nito. Driver ka riyan, sigaw niya sa isip, ihit and run kaya kita. Pero talagang hindi niya maiwasang masaktan, habang pinagmamasdan nito. Dahil kahit gaano pa siya nasasaktan at nagagalit dito, mas nangingibabaw pa rin kasi ang totoong nararamdaman niya para dito. Her heart was still hopelessly in love with him. Linisin mo na yung sugat mo bago pa yan maimpeksyon, anito. His voice was plain, distant and cold, at sa susunod, sana maisip mo na kapag inaway mo ang mga damo, ikaw lang ang masasaktan. Lihim na kinagat niya ang kanyang dila upang mailipat doon ang sakit na nararamdaman ng kanyang puso. Huwag kang mag-alala, sa susunod, hindi na ako magpapakita sa iyo kapag naisipan kong mangarati ng mga damo dahil sa sobrang asar. He looked at her for a while. I have a feeling that you don't like me. May nagawa ba akong mali sa'yo? Kung meron man, wala akong balak na sabihin yun sa'yo. Gayunpaman, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala rito. Yang sugat mo na lang ang intindihin mo. Baka maging cancer yan kapag hindi mo inasikaso. Cancer? Are you crazy? Yes. Dahil mahal na mahal pa rin kitang kulugo ka. Take care of your wound. I already have. Ikaw ang dapat na nag-iingat sa sugat mo. Baka ikaw ang magka-cancer. Gustong-gusto na niyang kagatin ito sa tainga. How could he still stand there and make jokes when her heart was hurting so much? Matagal na akong may sakit, sambit na lang niya. Kaya yung cancer na yan, wala na yan. Sisiu. You shouldn't disregard small cuts like you have. Nagkibit-balikat lang siya, wala na siyang lakas para makipagtalo pa rito. Kailangan na niyang makaalis sa harap nito, kung ayaw niyang magka-cancer sa puso, kung mayroon mang ganoong sakit. Ngunit nang lagpasan niya ito ay humarang ito sa kanyang daraanan. Napaurong siya, ngunit pinigilan siya nito sa braso. Alagaan mo ang sarili mo, sabi nito nang may kung anong kunin sa bulsa sa likod ng pantalon nito. Isang wallet iyon, may kinuha ito mula roon nang hindi siya pinapakawalan. Ilang sandali pa ay nakita na niya kung ano ang kinuha nito sa wallet nito. Isang band-aid. Several moments later, he was gently putting it on her wounded hand. I don't know what you're trying to do, anito. Pero habang nandito ka sa lupain na pagmamayari ko, kailangan mong alagaan ang sarili mo. I don't want anyone getting hurt while inside my domain. Not when I'm here. Nakalimutan niya nang wala sa oras ang lahat ng hinanakit niya rito. Dahil muli niyang nasaksihan ang gentle side nito. Ang pagkatao nito na ipinakita sa kanya sa buong panahon na magkasama sila. Sa buong panahon na wala itong maalala sa nakaraan nito. Sayang at hindi siya kasama sa mga importanteng tao sa buhay nito, na naalala nito ngayong nagbalik na ang alaala nito. Nagangat ito ng tingin, at ilang sandali rin siyang pinagmasdan nito nang hawak pa rin ang kanyang kamay. For a moment there, she thought she saw another emotion in his eyes. Lumundag ang puso niya, nakilala na ba uli siya nito? What's your name again? Nalaglag ang puso niya. Nakakaiyak na talaga ito, binawi niya ang kanyang braso rito. My name is Rain. Panggagaya niya sa isang commercial ng shampoo sa telebisyon. Asar na kasi talaga siya, hindi lang sa kanyang sarili, kundi pati na rin dito. Excuse me, padaan lang po. May pupuntahan pa kasi ako. She walked past him. Laika, right? Nilingon niya ito. Your name's Laika. Paano mo? Ay, napakunot mo ito. I don't know. Sa ikalawang pagkakataon ay nalaglag uli ang puso niya.
May palagay siyang hinding-hindi na siya maaalala pa nito. Na minsan ay minahal siya nito, sa kabila ng pagkawala ng memorya nito. Senyorito Enrique, may naghihintay ho sa inyo na bisita sa sala, wika ng isa sa mga katulong. Attorney Belmonte raw ho. Okay, I'll be there. Binalingan uli siya ni Enrique. May pagtataka pa rin sa gwapong mukha nito. Pero wala na rin naman itong sinabi pa nang maglakad na ito palayo. Subalit nakakailang hakbang pa lang ito nang bumalik uli ito sa harap niya, at inabot ang kanyang kamay. Pagkatapos ay inilagay nito sa kamay niya ang 2 piraso ng band-aid, na gaya ng inilapat nito sa kanyang sugat. Gamitin mo yan kapag nasugatan ka, pero sana huwag mo na uling pag-iinitan ang mga damo para hindi ka nasusugatan. Pinagmasdan na lang niya ang band-aid sa kamay niya, nang mawala ito sa paningin niya. Hindi kasi niya maiwasang isipin na nag-aalala ito sa kanya, kaya nito sinabi yun sa kanya. At kaya rin siya binigyan ng band-aid. Ang sweet talaga ng amo namin yun, ano? Laika, sabi ng katulong, binigyan ka pa talagang mag-aalaga sa sugat mo kahit wala siya. Noong bumalik ang alaala niya, halatang nagbago ang ugali niya. Pero mukhang sayo lang siya hindi nagbago. Sweet pa rin kasi siya sayo, Laika. Ang swerte mo naman. Umusbong ang panibagong pag-asa sa kanyang puso. Hindi kaya naaalala pa rin niya ito kahit na tila nakalimutan na niya ang lahat ng nangyari sa kanya noong may amnesia pa siya. Kasabihan na maaaring makalimot ang isip sa lahat ng naranasan nito, pero hindi ang puso. Lalo na ang isang pusong nagmamahal. Naaalala ako ni Enrique, sambit niya. Posible nga kaya na mangyari yun. Nasa kabilang pagbabalik ng alaala nito at pagkalimot sa lahat ng nangyari habang may amnesia pa ito, may isang impormasyong hindi nawala rito. Subalit mabilis na tumanggi ang isip niya. Masyado na siyang nasaktan ng dahil dito. Kaya ang mabuti pa, hayaan na lang niyang manatiling nakatago sa puso nito ang alaala niya. Naibalik na ang dating buhay nito. Wala nang dahilan para ungkatin pa ang mga bagay na makakapagpagulo lang dito. She looked at the band-aid in her hand. She bit her lower lip to stop herself from crying. Tapos na siyang umiyak. Kailangan na rin niyang harapin ang buhay niya. Time was moving, so she had to move on, too. Enrique already did. Oh, Laika, hindi ba't kay Senyorito Glenn itong wallet? Nakita kong hawak niya ito kanina. Kay Enrique ito, sige. Nawala siguro sa isip nito ang wallet nang ibigay sa kanya ang band-aid kanina. Ikaw na lang ang magbalik nito sa kanya, Laika. May ipinapakuha pa kasi si Manang Donna Kinakadjo. Bago pa siya makapagprotesta ay naibigay na nito sa kanya ang wallet. Naroon lang siguro sina Senyorito sa sala. Kung wala, nandoon sila sa study room sigurado. Ikaw na ang bahala riyan, ha? Salamat. Napahinto si Laika nang makitang seryosong nag-uusap sina Enrique, at ang abogadong tinutukoy ng katulong na naghahanap daw sa binata. Pinakatitigan niya si Enrique, ramdam pa rin niya ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nagmamahal pa rin siya rito, at mukhang malabo nang mabago pa iyon. In short, matatagalan pa na makarecover siya sa nararamdaman niyang sakit. Siyempong aalis na siya upang hindi na makaistorbo, nang maulinigan ang usapan ng mga ito. Walang anuman, Mr. Buenavista. Naiintindihan ko na ngayon ang nangyari noong unang beses akong nagpunta rito. How's your injury, by the way? It's fine. Nasa envelope na iyan ang larawan ng buong hasyenda. Ipakita mo na lang yan kay Mr. Salvador. Kapag nagustuhan niya, saka natin pag-usapan ang formal na pirmahan ng deed of sale. My client doesn't need to see the details of the whole land. Matagal na pala kasi niyang naririnig ang tungkol sa Hacienda Buenavista, kaya nang malaman niyang ipinagbibili ito ay hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Daig pa niya ang pinalo ng baseball bat sa ulo sa mga narinig. Glenn was still selling the land. Hindi mo pwedeng gawin yan, sigaw niya. Nabaling sa kanya ang atensyon ng dalawang lalaki. What are you doing here? Nakakunot noong tanong ni Enrique sa kanya. Hindi ka dapat nakikinig sa usapan ng may usapan. Tuluyan na siyang pumasok sa study room. Enrique, hindi mo pwedeng ipagbili ang Hacienda Buenavista. Lalong nagsalubong ang mga kilay nito. Alam niyang ihahagis na talaga siya nito sa labas ng bintana dahil sa pakikialam niyang iyon. Pero wala siyang pakialam. Hindi nito maaaring ipagbili ang naturang lupain. Minsan na nitong naipangako iyon sa kanya. Mr. Belmonte, would you excuse us for a minute? Enrique pushed her out of the study room with him before closing the door. What do you think you're doing? You're ruining my business. Nag-init na rin ng tuluyan ang ulo niya. Business, yun lang ba ang tingin mo sa Hacienda Buenavista? Isang negosyo, wala kang kinalaman dito, kaya huwag kang makialam. Wala nga siguro akong kinalaman dito, pero hindi ako tulad mong walang pakialam. I love this place, the people love this place, your parents love this place.
I don't. Natigilan siya. What? I don't like it here. It reminds me of my painful past. Kaya para hindi ko na maalala pa ang lahat na masasakit na alaalang hatid ng lugar na ito, I'll just get rid of it. You can't. I can. Ako na ang nagmamay-ari ng hasyenda. Kaya kong gawin ang lahat ng gusto kong gawin dito. At hindi ka maaaring tumutol dahil hindi ka naging bahagi ng lugar na ito kahit kailan. Bakasyonista ka lang. Nasaktan siya sa sinabi nito. Isang bakasyonista lang pala na pag-alagala sa teritoryo nito, ang tingin nito sa kanya. You love this place, Enrique. Batid niyang hindi na dapat niya ipaalala rito ang lahat ng nangyari, noong nawalan ito ng memorya, dahil makakagulo lang iyon sa buhay nito ngayon. Pero sa pagkakataong iyon, kailangang maalala nito ang lahat. Nang magka-amnesia ka, dito ka nananatili ng mahigit 1 linggo, hanggang sa bumalik ang alaala mo. Sa loob ng panahong iyon, natutuhan mong mahalin ang hasyenda na ito, Enrique. At nasabi mong hinding-hindi mo ito ipagbibili kahit kailan. Wala akong maalala, malamig na tugon nito. Ang tanging naaalala ko, sinaktan ako ng lugar na ito. My mother died here. My father's love for me died here. Kaya nga niya ako ipinadala sa ibang bansa, at doon pinag-aral. Ayaw niya akong makita dahil nakikita raw niya sa akin ang mukha ng mama ko. He hated my mother for leaving him. He hated me because I reminded him his painful past. Well, I hated him too. Just like I hate this place. Kung ayaw niyang maalala ang nakaraan, ayoko na ring magkaroon ng alaala sa kanya. I will forget him just like he had forgotten his own family. Huwag kang ang sira. Paano magagawa ng isang ama na kalimutan ang kanyang pamilya? Ang nag-iisa niyang anak, nagawa na ng ama ko. Huwag ka nang makialam. Humarang siya sa pinto ng study room nang magtangka itong bumalik doon. Hindi totoong kinalimutan ka ni Don Francisco. He only wanted to forget his painful past. Not you. I am his painful past. Your father loved you. Kaya nga hindi niya hinayaang masira ang buong hasyenda, kahit punong-puno ng kalungkutan ang puso niya. Kung tutusin, pwede rin niyang ibenta ang lugar na ito, para kalimutan ang pagkamatay ng mama mo. Kung talagang gusto niyang makalimot, dapat ay hindi na siya nanatili pa rito, dahil ang buong hasyenda ang kabuuan ng iyong ina. Pero nanatili nga siya rito, at ipinagpatuloy ang buhay niya sa kabila ng katotohanan sa bawat araw din na lumilipas ay nasasaktan siya dahil nandito ang alaala ng lahat ng pinagsamahan nila ng mama mo. At siguro, kaya kanya pinalayo sa kanya, ay dahil ayaw niyang makita mong nalulungkot siya. Dahil nag-aalala siyang maapektuhan ka sa nararamdaman niya. You don't know what you're talking about. You don't know anything. Hindi totoo yan, may alam ako, at ikaw ang nagpakita nun sa akin. Natuon ang buong atensyon nito sa kanya. Nagpatuloy lang siya. Ipinakita mo sa akin, sa amin ng mga tao rito, ang isa mo pang pagkatao nang magkaroon ka ng amnesia. You never hated this place, Enrique. You missed everything about your family. Kaya mo nga sinabi sa abogadong yun noon na wala kang balak na ibenta ang hasyenda kahit kailan. Wala siyang nabasang emosyon sa gwapong mukha nito. Pero dahil minsan na niyang nakilala ito, at alam niya na hindi lahat ng sinasabi at ipinapakita nito ang kabuuan ng kung sino talaga ang isang Enrique Buenavista. He shoved her aside. Dahil hindi niya inaasahan ang gagawin nito, ay nawalan siya ng balanse, at malakas na bumangga ang katawan niya sa gilid ng pinto. Hindi naman siya nasaktan, ngunit tila nag-alala ito ng gusto, dahil mabilis at maingat siyang inalalayan. I'm sorry. Their eyes met. At sa unang pagkakataon mula nang bumalik ang mga alaala nito, nakita niya ang pamilyar na kislap sa mga mata nito. Naramdaman din niya ang paghigpit ng pagkakakapit nito sa kanyang mga braso, habang patuloy siyang pinagmamasdan nito na tila may kung anong hinahanap ito sa kanyang mukha. Laika, kamuntik na siyang mapahikbi nang muling marinig ang pagtawag nito sa pangalan niya. Hindi niya alam kung ano ang pumasok sa isip niya dahil dirdiretso lang siyang nagsalita. Alam kong nararamdaman mong pamilyar ako sa iyo, Enrique. Nakikita ko yun sa mga mata mo. That's because I was once a part of your past. Your past that you've forgotten, because it wasn't a part of your life. Okay lang na makalimutan mo ako, dahil wala naman talaga akong kinalaman sa buhay mo. Pero ang lugar na ito, bahagi na ito ng buhay mo noon pa man. You're not a bad person, Enrique. Don't let your past run your life. Sisirain ka lang yan. Believe me, I've been there once. It wasn't a very good place to be in. Hindi siya sigurado kung may naging epekto ba rito ang mga sinabi niya. Pero umaasa siyang mayroon. Minsan na siyang naging biktima ng kalungkutan, at muntik na siyang hindi makabalik. Pareho lang sila ng naranasan, kaya naiintindihan niya ang gustong mangyari nito. Kailangang maintindihan nito na walang mangyayari kung mananatili ang galit sa puso nito, dahil sa nakaraan nito. Sorry sa pakikialam ko, Anya.
If you could just give yourself another chance. Don't you think hindi ko sinubukan yung sinasabi mo? Ilang beses kong kinumbinsi ang sarili kong mahal pa rin ako ni Papa sa kabila ng mga pagtrato niya sa akin. In the end, ako lang ang nabibigo. He never came when I asked him to. He never came when I almost died because of the accident I was involved few years ago. Nawala na ako ng ina. Meron nga akong ama, pero parang namatay na rin siya dahil nabaliwala ako sa buhay niya. Mas inuna pa kasi niyang pakinggan ang tawag ng kalungkutan niya. At yan ba ang gusto mong mangyari? Ang magaya sa iyong ama? Ang mawala ng pakialam dahil lang nasasaktan ka? Hindi ko alam kung ano ang totoong dahilan ng ama mo, kung bakit kanya pinalayo sa iyo. Pero nararamdaman ko, kahit kailan ay hindi nawala ang pagmamahal niya sa iyo. I wish I could believe that. But it's too late. Hindi pa, dahil nariyan pa rin sa puso mo ang totoong nararamdaman mo, para sa lugar na parehong minahal ng mga magulang mo. Tinanggal niya ang band-aid na inilagay nito sa sugat sa kanyang kamay. Saka itinapal sa nose bridge nito. Salamat nga pala rito. Pero mukhang mas kailangan mo ng band-aid na ito kaysa sa akin. Ibinalik na rin niya rito ang mga band-aid na ibinigay nito sa kanya. Sana maging sapat na yan para ma-patch up ng maayos ang sugat sa puso mo. Pinalas niya ang kamay nito na nakahawak sa kanyang mga braso, bago siya tuluyang umalis sa harap nito. Iiwan ko na sa iyo ang puso ko, Enrique. Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo roon. Balang araw, babalik ako para kunin yun. Laika, hindi ka pa ba uuwi? Past 5 na anang office mate niya na si Colleen. You go ahead. Marami pa akong trabaho nito eh. Ang tagal ko rin kasing nagbakasyon. Sus, kaya ka nga nagbakasyon, at nang hindi ka magtrabaho. Kaya natural lang na matambakan ka ng trabaho. Bukas na uli yan. Umuwi ka na. Nginitian lang niya ito nang sumundal siya sa kanyang swivel chair. I'll be fine. Don't worry about me. Mauna ka nang umuwi at siguro, after 1 hour, saka ako mag-aalsa balutan. I really just have to finish this paperworks. Tinapik-tapik pa niya ang halos gabundok na papeles na nasa mesa niya. I'll be fine. You're a monster. Tumawa lang siya. Sige na, mauna ka na. May date pa kayo ni Julio, hindi ba? Baka malate ka, ipagpalit ka nun sa waiter. Sira, nga pala, baka gusto mo ng kadate. You're not seeing anyone yet, right? May kaibigan daw si Julio. I'll pass. KJ mo talaga kahit kailan. Tatanda kang dalaga niyan sa ginagawa mong pag-iwas sa mga boylets. Okay lang, mas mabuti pa nga na walang lalaki sa buhay ko. Mas tahimik at walang pasaway. Hindi ka naman masaya. Sinong may sabi sa'yo? Ang mga nangingiting mong eye bags. Mabilis na dinampot niya ang maliit na salamin sa kanyang drawer, at sinilip ang kanyang refleksyon. Shucks. Oo nga, lalaki lang ang makakapagbigay sa'yo ng ganyang klase ng eye bags. Ikaw ha, naglilihim ka na sa akin. Sinulyapan niya ito. Walang lalaki. At least, wala na. Wala na sa buhay mo siguro. Pero mukhang nasa puso mo pa. Hay, pag-ibig para kang kokomban. Natawa na lang siya, sa kabinato ito ng nilamukos na papel. Hey, corny mo. Nakangising naglakad ito patungo sa pinto. May utang kang kwento sa akin. Tandaan mo, ay kabayo. Sumubsob kasi sa mukha nito ang isang pumpon ng pulang-pulang mga rosas ng magkasalubong ito at ang isang lalaki. Ano ka ba? Wow, ang ganda naman ng mga yan. Para sa akin. Ay, sorry ma'am. Okay lang, para sa akin nga ba yan? Kayo ho ba si Maharlika Suarez? Tanong ng lalaking may dalang bulaklak. Oo, sagot ni Colleen. Para sa akin. Tanong niya nang wala sa loob. Ay, siya pala yun. Nakangiti lang si Colleen nang ituro siya. Nilapitan siya ng lalaki, at iniabot ang mga bulaklak. May nagpapabigay sa inyo, ma'am. Umalis na rin kaagad ang lalaki pagkatapos. Binusisi kaagad niya ang mga bulaklak. Bakit wala? Ano ba ang hinahanap mo? Yung card, walang nakalagay eh. Hindi na siguro yun kailangan since alam mo naman kung kanino galing ang mga ito. I don't know. Anong you don't know? Hindi mo alam kung sino ang nagbigay sa iyo nito. Kaya nga ako naghahanap ng card para malaman kung sino ang sender. Itinaktak niya ang mga bulaklak, sa pagbabaka sakaling naipit lang ang card sa mga rosas. Pero walang nalaglag, shoot sa basurahan ng mga bulaklak, nang basta na lang niya iyon itapon doon. Mabilis namang kinuha iyon ni Colleen. Para ka talagang baliw, Laika. Bakit mo ito itinapon? I don't know who sent it. Bumalik na uli siya sa kanyang kinauupuan. Importante pa ba yun? Ang mahalaga, binigyan ka. No, thanks. Hindi ako tumatanggap ng mga bagay na hindi ko alam kung kanino nanggaling. May hinihintay kasi siyang isang partikular na tao na magbibigay sa kanya sa wakas ng kahit ano, basta makikita lang niya ito. Itapon mo na yan, Colleen. Sayang ito.
Bumuntong hininga siya. Fine, fine. Itatapon na. Pumalatak ito. Bakit ba hindi ako mabigyan ni Julio ng tulad nito? Nagpaalam na rin ng tuluyan ang kaibigan niya, pagkatapos na maingat na inilapag nito sa basurahan ang mga bulaklak. Siya na lang ang naiwang mag-isa sa kanilang opisina. At kung kailan naman dapat ay nagtatrabaho na siya ng paspasan dahil nga wala ng ingay, saka naman hindi siya makapag-concentrate sa ginagawa. Panay kasi ang sulyap niya sa direksyon ng mga pobreng bulaklak. Anong itinitingin-tingin mo niyan? Wika niya sa mga iyon. Anong problema ninyo? Diyan kayo nararapat dahil wala kayong ID. Ipinukos uli niya ang kanyang atensyon sa mga trabaho, pero talagang hindi na niya naibalik pa ang concentration niya sa pagtatrabaho. Arg! Nakakainis. Malakas na sigaw niya, saka inihampas sa kanyang mesa ang hawak na folder. Ouch! Humampas kasi sa gilid ng table ang kamay niya, at naramdaman niya ang pagkirot niyon. Maliit na sugat ang nakita niya sa kanyang hintuturo. Binuksan niya ang drawer upang kumuha ng band-aid sa kanyang maliit na emergency kit. Ilalapat na lang niya iyon sa sugat niya nang matigilan siya. Memories of her stay at Hacienda Buena Vista flooded her mind. And the very reason why she was drowning herself with work came back. Hindi na niya iyon nagawa pang pigilan, kaya tuloy-tuloy na nga siyang nalunod sa alaala ni Enrique. Napahikbi siya habang pinagmamasdan ng band-aid. Kasalanan mo ito. Ngayon, hindi na ako makahawak ng band-aid nang hindi umiiyak. Ikaw naman kasi bakit ba minahal pa kita? Patuloy lang siya sa tahimik na pag-iyak hanggang sa maramdaman niya ang pagkirot ng kanyang ulo. Tumayo siya at nagpalakad-lakad. She needed a distraction. She needed to get back her concentration or else, she would miss Enrique all the more. Nakita niya ang mga bulaklak, at iyon ang napagdiskitahan niya. Kasalanan mo lahat ito kung hindi ka dumating. Dinampot niya iyon, saka lumabas ng gusali. Paglabas ng building ay namataan niya ang basurahan na nasa gilid. Akmang itatapon na niya iyon nang biglang may umagaw niyon. When she turned around, she saw Enrique. Pinaghirapan kong piliin ang bawat isang bulaklak dito, itatapon mo lang. He looked at her. You're a bit ungrateful, aren't you, Laika? Anong ginagawa mo nito? Tanong ni Laika kay Enrique. Naghihintay sa paglabas mo. Yayayain sana kitang mag-dinner. Ang hinayupak na ito, pagkatapos niyang mahirapang kalimutan ito, ngayon ay haharap sa kanya ng napakagwapo. Gusto niyang sabunutan ang sarili. Ano ba naman itong pinagsasabi niya? Napapraning na naman siya, at iyon ay dahil lang sa biglaang pagsulpot nito. You're inviting me out. Bakit? Anong okasyon? Wala, I just want to have dinner with you. Again. We never had dinner before. Yes we did. No, we didn't. Yes we did. No, we. Natigilan siya nang may ma-realize. Are you drunk? Nagsalubong ang mga kilay nito. No. Are you on drugs? No. Have you lost your mind? No. Are you joking around? No. Then what is this? Bumuntong hininga ito. Kailangan ko ba talagang magpaliwanag pa sa'yo? Hindi ba pwedeng gamitin mo na lang ang common sense mo? Nagdilim ang kanyang paningin, kulang na lang ay bugahan niya ito ng apoy. Gayunpaman, hindi niya maitatanggi ang katotohanan na ang puso niya ay nagagalak nang makita siya. Matagal-tagal din niyang hindi nakita ito, mula nang umalis siya ng hacienda. And now she missed the hell out of him. Pagkatapos ay sasabihin itong kung pwedeng gamitin na lang niya ang kanyang common sense. Wala akong sense, pamimiloso po niya. Hindi yun common sa akin. Okay, itinaas nito ang mga kamay bilang tanda ng pagsuko. Fine, I'll talk, but first take this back. Ako ang pumili ng bawat isang piraso niyan. Bigyang halaga mo naman ang effort ko. Hindi naman para sa akin yan. Nagkamot ito sa ulo. Sabi na nga ba at nilagyan ko dapat yan ng card. Lumingon-lingon ito sa paligid na tila may hinahanap. Ang saglit na katahimikang namagitan sa kanila, ay naging hudyat upang gumana ang isip niya para protektahan ang kanyang puso. Enrique, ano ba talaga ang ipinunta mo nito? Kapag nalaman ni Melissa na nandito ka at tanong nito, saka naglakad patungo sa mga halamang nakatanim sa gilid ng kanilang building. May kung anong hinahanap pa rin ito. Sinundan niya ito. Nakakahiya kasi kapag narinig ng mga taong dumadaan doon ang pinag-uusapan nila. Baka isipin ng makakarinig na napakadrama nila. Pero tila baliwala naman iyon kay Enrique. Patuloy lang ito sa pagsasalita ng may kalakasan.
Napansin niyang nakakakuha na nga sila ng atensyon mula sa mga tao sa paligid nila. Doon na lang tayo sa loob ng opisina mag-usap. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. With the poor leaves of the plant still in his hands, he turned to her. Kapag nalaman ni Melissa na nandito ako at ano. Darn, her heart just couldn't stop beating for this crazy man. At binigyan ako ng mga bulaklak, magseselos yun. Makikipag-break yun sa iyo at nakipag-break na siya sa akin. Muli ay parang may hinahanap na naman ito sa mga halaman. Ang sabi niya, nagbalik nga raw ang dati kong alaala, pero hindi ang pagmamahal ko sa kanya. I told her it wasn't my fault. Mayroong kakaibang bagay sa akin, na tila nakakabit sa isang babaeng kilala ko lamang bilang isang volunteer driver. Every night I dream about her. Every morning I wake up looking for her. At sa bawat sandali ng aking buhay, mula nang mabawi ko ang aking alaala, lagi kong hinahanap-hanap ang aking sarili, na nananabik na makita ang mukha ng magandang babaeng iyon, na pumukaw ng mga lihim na emosyon na matagal kong itinatago. Napatanga siya rito. Siya ba ang tinutukoy nito? Kinagat niya ang ibabang labi para pigilan ang sarili na umiyak sa harap niya, at sa harap ng masikip na sidewalk na iyon. Hanggang isang araw, pagpapatuloy nito. Bigla ko na lang na-realize kung sino ka talaga sa buhay ko. I remembered everything, my past, my present and the time in between, where you were hiding. Doon ko lang naintindihan ang lahat. Kaya pala nang magbalik ang alaala ko sa ospital, kahit alam kong hindi kita talaga kilala, hindi ko pa rin maiwasang pagmasdan ka. Pamilyar sa'yo ang puso ko, kaya hindi ko napigilan ang pagtibok ng mabilis sa tuwing nariyan ka. Ang lahat ng mga nangyari sa akin pagkatapos akong makaalala sa ospital, may dahilan pala ang mga yun. Hindi kita makalimutan dahil malaki ang naging bahagi mo sa puso ko. Ikaw pala kasi ang babaeng minahal ko, nang halos wala na akong maitago sa pagkatao ko. I fell in love with you when my heart was bare, while it still has the ability to love truly. May kung anong dinampot ito mula sa mga pinakapuno ng mga halaman. Pinagpagan nito ang nadampot na iyon, habang nagpapatuloy sa pagsasalita. Nabalot ng lungkot at galit ang pagkatao ko noon, kaya isinara ko ang puso ko. Para hindi ako dumating sa point na kakalimutan ko na ang lahat, kapag nagmahal ako ng totoo at nabigo, gaya ng ginawa ng aking ama. I knew he was hurting so much for losing my mother. I don't want to suffer the way he did, so I closed my heart with anger and bitterness. Hanggang sa nakasanayan ko na yun. Siguro mahal pa rin ako ng Diyos, kaya siya ang nag-orchestrate ng mga pangyayari sa buhay natin, nung hinayaan niya tayong magkita sa isang napaka. Hinawakan nito ang parte ng noo nito, kung saan nagkaroon ito ng sugat dala ng aksidente. Masakit na paraan, masakit ngunit napakapagpalaya sa ilang paraan. Dahil nagawa kong ang pakawalan ng mga itinatago kong emosyon. Ang mga itinatago kong damdamin. Hinayaan ako ng Diyos na makilala ang isa pang bahagi ng pagkatao ko. Ang Enrique na marunong magmahal ng totoo. Nang magbalik ang alaala ko, akala ko ay hindi ko na maaalala kung paano ka naging bahagi ng buhay ko, Laika. Pero ibinalik nga niya ang lahat-lahat sa akin, pati na ang mga masasakit at mapapait na bahagi ng buhay ko na matagal ko nang kinalimutan. Mahirap tanggapin ang lahat ng yun. Mabuti na lang at may magandang boses akong naaalala na nakakapagpakalma sa akin, habang pilit kong hinaharap ang lahat ng dapat kong harapin sa buhay. It was your voice, Laika. I think I've fallen in love with your voice first, because I could feel your genuine compassion for me. Hanggang sa pati ang maganda mong mukha ay naging bahagi ng pakikibaka kong harapin ang lahat ng multo sa buhay ko. Tuwing naaalala kita, nagiging maayos ang pakiramdam ko. Napapangiti ako at gumagaan ang lahat sa akin. Nagkaroon ng Royal Rumble sa akin dahil nagsama-sama ang nakaraan ko, ang kasalukuyan, at ang alaala na nakalimutan ko na kung saan naroon ka. Until everything just seemed to stop, and only your bright smile and beautiful face was left in my mind. That was when I remembered the most important thing in all those swirling informations in my head. Naramdaman na lang niya ang mainit na likidong dumaloy sa kanyang pisngi ng sunod-sunod. She was crying now, because her heart was seeing something beautiful in the future. In her future. Naglakad ito palapit sa kanya. Huminto ito sa harap niya, at marahang inalis ang mga kamay niyang nakatakip sa kanyang bibig, sa pagpipigil na marinig ng ibang tao ang pag-iyak niya. Masuyong pinalas nito ang luha sa kanyang mga mata, gaya ng ginagawa nito noon kapag nakikita siyang umiiyak. Sinabi ko na sa iyo, wika nito sa malambing na boses. Huwag kang iiyak at pumapangit ka.
Hey! Pinalo niya ito ng malakas sa braso nito. Ang sama mo. Ngumiti lang ito. I just don't want you to cry, Laika. Sino kaya ang siraulong nagpapaiyak sa akin? Sino? Sabihin mo at uupakan ko. Hindi niya magawang magalit dito. Punong-puno na kasi ng pag-asa ang puso niya. Enrique, bakit mo sinasabi ang lahat ng yun? Magsalita ka na ng diretsyo at sumasakit na ang bangs ko sa'yo. Napalas ang tawa nito, subalit makikita pa rin sa mga mata nito ang kakaibang kislap na talaga nga namang nakakapagpaikot ng isip niya. The man was so gorgeous in her eyes she thought he was not real. I'm looking for the woman I loved when I had nothing to offer, Anito. I'm looking for the woman who loved me when I had nothing to give. I'm looking for the woman whose name I could never forget, whose face haunted me day and night when she left my side, whose voice kept ringing in my ears before I fell asleep at night. Ikinulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito, at tiningnan siya ng buong pagmamahal. I'm looking for the woman named Laika, the woman I love, and the woman I intend to keep forever. She was overwhelmed. Wala itong ibang tinutukoy kundi siya. Wala itong ibang mahal ngayon kundi siya lang. Kung sakaling hindi siya ang magiging huling babae sa buhay nito, masaya rin siya kahit paano. Ang importante lang sa kanya ay minahal siya ng lalaking minahal din niya. Enrique, English yun, Ha! Pa-cheeseburger ka naman. Tumingin ito sa kanya saglit, at malamang naalala niya ang nakaraan nilang pag-uusap nang humagalpak siya ng tawa pagkatapos. At pagkatapos ay isinubsob lang nito ang ulo sa kanya, at hinalikan siya ng buong buo sa kanyang labi. Napangiti na lang siya nang gumanti siya ng halik dito. Mas gumaan ang pakiramdam niya nang makita, at marinig itong tumawa muli. Hindi niya alam kung may makakasukat pang nararamdaman niyang kaligayahan. O kung may makakapagpaliwanag pa ng lahat ng nararanasan niya ng mga sandaling iyon, sa piling ng lalaking kanyang minamahal. Ang importante, nagmamahal siya, at masaya siya sa nararamdamang iyon. Wala na rin siyang pakialam kung pinagpipiestahan na sila ng mga tao sa kanilang paligid. They were in love. Marami-rami na ring problema ang napagdaanan nila, bago nila natagpuang muli ang isa't isa. Mabuti na lang pala at iniwan niya kay Enrique ang kanyang puso. Laika, ilang sandali rin siyang nanatiling nakapikit, nang maramdaman niyang tapos na ang halik ni Enrique. Lumingon siya sa paligid, nakatingin na nga sa kanila ang mga tao. Ibig sabihin ay nakita ng mga ito na parang nabitin siya sa halik na iyon. Laika, ha! I can kiss you again, can't I? Bago yun, inilabas nito mula sa bulsa ng suot nitong coat ang isang maliit na box. Nabitiwan ko ito kanina, habang naghihintay ako sa iyo sa rooftop. Doon ko sana ikaw kakausapin at magtatapat, kaya lang, masyado yata akong ninervyos kaya nabitiwan ko ito. Nauna tuloy ang mga bulaklak na nakarating sa iyo, dahil hinanap ko pa ang singsing na ito. Pasensya na. Nagkagulo-gulo ang plano ko para sa magandang proposal. Hindi na nito naituloy ang sasabihin, nang yakapin na niya ito ng mahigpit, at siya na mismo ang bumalik ng malalim sa mga labi nito. Wala na siyang pakialam sa mga nakasaksi sa kanila ng mga sandaling iyon. Ang mahalaga, nagtagpo na sa wakas ang kanilang mga puso. The hell with your proposal, wika niya pagkatapos ng halik na iyon. Nakatingin siya ng malalim sa mga mata nito, at nakikita ang pagmamahal na para sa kanya. Ikaw lang ang gusto ko. Wala na akong pakialam kung maganda o pangit ang proposal mo. Sabi ko nga rin. Naglapat uli ang kanilang mga labi. I love you, Laika. I love you too, Enrique. Will you be a part of my life forever? Will you be a part of mine? Binuhat siya ni Enrique mula sa ground, at habang sumisigaw ng sagot niya, iniindayog niya ito sa himpapawid. Dadalhin niya ang kanyang pag-ibig anumang oras, kahit saan. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Laika and Enrique. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.